pag-aaralan at ang pakinabang po nito, Diyos, para sa aming kaluluwa. Ito po ay managana sa pamamagitan ng mga pangako po nito. Kaya po, hinihingi po rin namin yung tulong ng Banal na Espiritu na pagpalain po niya ang aming mga pangunawa. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so patatapos lang ng mahal na araw, I hope na ito po ay binigyan natin ng pansin bilang mga Kristiyano kung paano ang ginawa ng ating Panginoon. At ito po ay isang pag-aalala sa kanyang mga ginawa, alang-alang po sa kaligtasan. So ay habang ang ating Panginoon ay nabayubay sa krus, dala-dala niya ang bigat ng mga kasalanan ng sangkatauhan, ay nagsalita po siya ng malalim na pitong wika. Tatatandaan natin po yun. Ito po yung pangatlong wika ng ating Panginoon. Siguro, alam niyo po ito. At yung dito lumalabas yung malalim na habag ng ating Panginoon. Hindi lamang po sa buong sanlibutan, kundi ito po sa kanyang sariling ina. Sino ba ang kanyang ina? Si Mary. At Maria kasi nakapalibot yun in that time. No? Kaya ang tinutukoy po dito, si Maria na kanyang ina. Kaya sa gitna ng paghihirap, the cosmic suffering of Christ, ay hindi niya nalimutan ang kanyang personal na responsibilidad bilang anak. Kaya sa pagkakataon ito ay makikita po natin ng Panginoon in His agony sa kanyang pagdadalamhati. Okay? Tatlong bagay ang ating pag-uusapan. Sa kanyang pagdadalamhati ay nanatiling sa kanya yung pagiging perfectong anak. Pangalawa ay yung magiging tapat na kaibigan. Pangatlo ay isang mahabaging tagapagligtas. Ang ating patunayan sa hamon ito. Una ay yung tinatawag o yung salita ng compassion. Alam naman po natin ang salitang compassion, ng pag ng ating Panginoon. Ano yung sinabi niya? Woman, behold your son. Ano ang ibig sabihin po nito? Right? In verse 26, ang ating Panginoon, habang siya ay nagdurusa, naghihirap sa pasakit, nakita niya ang kanyang ina na nakatayo malapit sa kanyang pinalalagyan ng cross. Okay? Sino si Maria ito? Si Maria ito, siya yung nagluwal kay Kristo. Si Maria na ito, siya yung nag-alaga sa taong ito. At hindi lamang po nagpakahirap sa pag-aalaga ng taong ito, even his ministry, makikita natin ang inang ito ay nakasunod. Hindi niya pinababayaan ang kanyang ina. At ngayon, sa pagkakataong ito, nakikita niya ang kanyang anak sa krus. Habang unti-unting mamamatay bilang criminal's death. Yun yung nakita ko niya. Nang si Kristo ay nakatapos. Now, dito natin makikita kung paano in-address ni Jesus ang kanyang ina. There is a tenderness address to her. Kaya nga tinawag niyang woman. Bakit niya tinawag? It is a respectful address para kay Diyos. Hindi ito tinatawag na dismissive term. Dismissive term yung tinatalikuran niya o hindi ito salita na kung saan sarcastic na salita. Itong term na to ay ginamit din ito doon
sa John chapter 2 verse 24, kung saan mayroong babae na gustong umigib doon sa balon, na kung saan sinabi ni Jesus sa babae yun, "Woman, what shall I do?" Yun yung press na ibinigay po niya sa kanyang ina. Anong ibig sabihin po ito? Ang terms na ginamit po nito, ano ang ibig ipahiwatig ng pagkasabi ng ating Panginoon sa kanyang ina, kung saan tinawag niyang woman. This is a point of shift. Nag-shift yung ibig sabihin po nito. Now, hindi lamang siya ay naging kanyang ina, kundi na-address po dito that Mary was related to Jesus primarily as her Savior. Kaya niya tinawag na woman. Ibig sabihin, ipinapakita lamang po dito na si Mary, kailangan makita niya si Jesucristo bilang isang pangunahing tagapagligtas, hindi lamang anak niya si Jesus sa katawan. Nakapatid, isang portion po ito sa ating pag-aaral sa ating Bible study sa online. It's about the fifth commandment. Alam naman siguro natin yung fifth commandment. So, biglang sabihin po dito, this is the obedience of the fifth commandment. Anong sabi ng fifth commandment? Sabi po dito, honor your father and your mother. So it means this time Jesus honors his mother by ensuring her care. Mamamatay na lang ang ating Panginoon, pero ang isip po niya ay yung kalagayan po ng kanyang ina. Kahit siya po ay nasa sakdulan ng kamatayan, iniisip niya pa rin yung kalalagayan ng kanyang ina. Mga kapatid, sinasabi po ng 1 Timothy chapter 5 verse 8, sabi po dito, if anyone does not provide for his relatives, he has denied the faith. Isa lamang po ito paalala para sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya kapag hindi natin tinutupad ito, ay hindi po biglang sabihin, you deny the faith. Now, in Calvary, makikita po natin po dito that there is a comfort. Hindi lamang po yung mga tao ay nakapag kay Kristo dahil nakapako sa krus. Pero hindi po nila alam na mayroong comfort na pinapakita habang ang ating Panginoon ay napako sa krus. Na ibig sabihin, itong akto na ito ay nagbibigay po sa atin ng kasiguruhan that if Christ could care His loved ones in His suffering, it means sa iyo, He surely He cares for you. Sa kanyang namatayan, sa kanyang pagkapako sa krus, ay nakita po natin yung pag-iingat po niya sa kanyang mahal sa buhay. So it means, even you, ay makikita din po natin na Christ, He cares for you. Ang lahat po tayo ay nandun ang kanyang pag-iingat. That's why in Hebrews chapter 14 verse 15, sinasabi po dito, we do not have a high priest that is unable to sympathize with our weaknesses. No? Meron po tayong tinatawag na parit na kung saan ay concern. We must sympathize in our weaknesses. Pangalawa, na makikita po natin po dito, ayon sa binanggit ng ating Panginoon in the third saying, ay yung there is a word of commission. No? Mayroong pagtatalaga. Anong sabi po niya sa sinasabi ng Panginoon? Behold your mother. Behold your mother, in verse 27. After those things, ay umaling ang ating Panginoon. Diba? Umaling po siya pagkatapos
kinausap po niya si Maria, kanino siya gumaling? Kilala ba natin po siya kung sino po yun? Ang minamahal na disciple ng ating Panginoon. Sino yun? Si Juan, si John, the beloved. Kaya nga tinawag po siyang beloved. Now, Jesus turns to this disciple whom he loved. Okay? Sino to? Si John. He gives a new responsibility. Binigyan po niya. Panibawang responsibility si John. Ano yung responsibilidad? Yung pag-iingat, caring for Mary as his own mother. Binilang po niya na magiging katulad, magiging na po niya sa wife. Kasi alam natin si Mary ay bago na po siya, right? Wala na po siyang asawa. Kaya ano ang nakikita po natin po dito? Ano ang pinapakita ng mensahe po nito? Biglang sabihin, mayroong panibagong relasyon na binubuo po dito. Na ibig lang sabihin, ang ating Panginoon was forming a spiritual family. Hindi ito blood relationship. Hindi by faith. By faith, naniniwala po tayo that you and me are sisters and brothers. Kahit hindi tayo magkapatid sa laman. So dito pinapakita lang na bilang mga magkakapatid sa pananampalataya, we are brothers and we are sisters, right? Kaya yun yung pinapakita dito. Panibagong relasyon ng mga mananampalataya bilang mga magkakapatid. So it means by faith and love ay mabubuo po dito ang isang relasyon. Kaya sinasabi po ng Mark chapter 3 verse 34 and 35, look at your Bible. Here are my mother and my brothers. Whoever does the will of God is my brother and sister and mother. Who are they? Tayo po yun. Siyang gumagawa ng kalooban po ng Diyos. Kaya tayo ngayon bilang mananampalataya, we are related to one another as brother and sister. Yun po yung nakikita po natin bagong relasyon na kung saan ay pinakita ng ating Panginoon. He was forming a new relationship. Hindi lamang po sa tahanan po natin, dahil of course, mga kapatid yan sa laman, talagang ang relationship na katipid po ito. Kaya pero dito, there is a spiritual relationship. Now, pangalawa, si Mary. Pinapakita lang po dito that Mary need a support. Okay? Alam naman po natin, Mary was a likely widow and of course, she was a vulnerable. Alam niyo, pag widow po yan, talagang vulnerable ng magiging buhay ng isang ina. Lalo na kapag namatay ng asawa, o wala ng pamilya, o walang mga anak, so vulnerable na yung magiging sitwasyon ng isang babae. Diba? So dito, as Jesus, the eldest one, ay makikita po natin na talagang sinigurado niya before he was die, ay sinigurado ni Jesus yung provision na pangangailangan ni Mary. Right? Tingnan po natin mga kapatid. Sabi po sa James chapter 1 verse 27, religion that is pure and undefiled. Yung religion daw na undefiled ay yung is to visit orphans and widows in their affliction. So, kapag hindi po natin ginagawa po ito, we are denying the faith we have. Hindi yung faith na tayo ay naligtas. Ito po yun. Receiving faith po yun. At mayroong tatlong components po yun. Kaya iwalay po natin. So it means kapag tayo ay mananampalataya, nandun po yun. Kasama po yun sa ating pagiging Kristiyano. Kaya ang religion mo, sinasabi mo Kristiyano ka, but you are denying your responsibility as a Christian to visit those orphan and widowed. You are denying your faith. Right?
Kaya nakita din natin yung agarang response ni John is readiness to serve. No? Ito po ay halimbawa lamang po para sa atin bilang mga Kristiyano na agad-agad bilang mananampalataya, of course. Ang pananampalataya po natin buhay. No? Hindi patay ang ating pananampalataya. Kaya makikita po natin na kung talagang ang pananampalataya mo ay buhay. There is a response. No? So dito makikita po natin yung agarang paglilingkod ni John. Ito yung bunga ng isang tao na kung saan ay nagkaroon ng redemptive word para sa kanya. Mayroong nagbago at man lang isa. Kung talagang naniniwala po tayo na mayroong progressive sanctification, of course, dadaan po tayo po doon. Pero at least dito, makikita po natin agad-agad sa isang Kristiyano o isang disipulo na mayroong bunga ng kanyang pananampalataya. Okay? So, Christ ay meron siyang trusted na task kay John. Ano po yun? Yung pag-iingat sa nanay ni Christ, si Mary. So, bilang isang mananampalataya, he immediately accept and obediently. Sinunod niya talaga, tinanggap niya yung responsibilidad at agad-agad sinunod niya. Yun yung bunga ng isang buhay na pananampalataya. Diba? Kaya makikita po dito, talagang ang buhay ng pananampalataya ng isang Kristiyano. Kaya sabi po sa Galatians chapter 6 verse 2, makikita po natin po doon, bear one another's burdens and fulfill the law of Christ. Diba? Bunga po ito ng pagsunod, pagtalipat ng iyong pananampalataya. Right? Ang pangatlo na sinabi ni Jesus ay yung statement na from that hour, word, there is a word of connection. It's verse 27. Ang kabigat ay si John, ginawa po niya si Maria sa kanyang bahay. Yung utos, dinala niya si Maria sa kanyang bahay. So, makikita po natin po dito, after the cross, there is bond. Okay? Merong nabuhay na pagsasama. Okay? After the cross, there is bonding of Christianity, of Christians. Di ba? Nakikita po natin, after ng pagkapatay ng ating Panginoon, ay bagamat hindi po tayo magkakilala after that, ay may mga bagay na dati naman hindi natin ginagawa. Ibig sabihin, ito yung bunga na kung saan nung mamatay ang ating Panginoon. So, ano makikita po natin? After that bond by the cross, there is immediate action. It produces action. Magbubunga po ito ng pagtalima. Okay? Bilang isang Kristiyano. Nakikita po natin yung pagmamahal na binigay ni John, sa kanya nabilin si Maria, ay makikita po natin yung action kaagad ni John. Tandaan po natin, sinasabi po natin na merong pagmamahal, meron tayo, pero hindi naman po yan ay feeling, hindi po ito ay action ang tinatawag. Diba? Sometimes marami po tayo dyan. We love you, I love you, the Lord. Nagkita po, narinig natin po yun. Pero after that, ay wala nang pakialam. Pero si Jeff talagang he does. Ibig sabihin, may kaganapan. Right? Pero makikita po natin po dito, ito kanina, pinag-aralan po natin. There is an immediate obedience. Sumunod ka agad. Right? Makikita po natin yung
resulta ng pananampalataya, dapat meron po tayo po nito. Okay? Dapat sundin po natin yung sinasabi ng Psalms 119 verse 60. No? Dahil sabi po dito ay hasten and do not delay to keep your commandments. Agad-agad ay kinuha po na sinunod ang utos. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya, we belong to this church as a family. Samahan po ito, unity, union ng mga Kristiyano, o union ng mga Kristiyano, ang simbahan po ito. We are not here, hindi po tayo nandito para lang kung ano man yung agenda mo, kung ano man yung ninanais mo, you are here para makituwang, makisama sa layunin ng simbahan at maniwala sa mga bagay na tinutulot po ito. No? Ang simbahan ay isang grupo ng mananampalataya, is a unity of a Christian. Kaya nga ito yung naging bunga ng kamatayan ng ating Panginoon. It's like Christ forms a new family among you, among His followers. Na ibig lang sabihin, yung cross na kung saan doon ipinako ang ating Panginoon ay nagkaroon ng connection between us. Doon tayo ngayon ipinokonek sa cross ng Kalbaryo. Doon tayo nagkakaisa. Bagamat may kanya-kanya po tayong sariling kaisipan. Pero pagdating sa cross ng ating Panginoon ay pinag-iisa po tayo. Na ibig sabihin, the cross connect us. Okay? Sabi po ng Romans chapter 12 verse 5. So we, though many, are one body in Christ, and individually members of one another. Yan po yung bunga. Dalawa, there is an action. Okay? Hindi lamang po yung oral tayo salita, mga kapatid. Kailangan aktuhan din po natin kung ano yung sinasabi po natin sa ating mga bibig. Anong ginawa ko rin dyan? Agad-agad, kinuha niya si Maria at yung bahay dyan ay naging bahay ni Maria. Ano makikita po natin po dito? Dito yung sinasabi, nakikita po natin na tunay na pagmamahal sa kapwa kapatid. Right? Na ibig sabihin, mayroong sakripisyo na bibitawan si John. Right? Mayroong sakripisyo, imagine, tawag ito, kukuha ka ng isang tao sa bahay mo. Anong gagawin mo? Sakripisyo po yun. Diba? Imagine, papasok sa loob ng bahay mo bilang kapatid. Anong gagawin mo? Diyan ka lang? Hindi. Sa sakripisyo. Maraming sakripisyo ang mangyayari. So that's practical na mangyayari po sa atin. Kaya sinasabi po ng 1 John chapter 3 verse 18, let us not love in word or talk, but in deed and in spirit. Mga kapatid, sa pangatlong wika na ating palaging napapakinggan, palagi po nating binabalikan, ay malaki ang tinuturo po natin dito. Marami tayong matutunan po dito. That even in the time of crisis in our life, meron passion. Passion even in crisis. Responsibility even in suffering. Ang nangyayari kapag mayroong suffering ang isang Kristiyano, sinasarili niya na lang ang sarili.
Nagdurusa ako dito, wala akong pakialam sa inyo mga kapatid. Diyan muna kayo. No? Nakita po natin yung example ng ating Panginoon. Nang meron tayong nakita ng asyo, kahit siya ay nag-iinom. Nakita natin po yun. Meron siyang responsibilidad na dapat gawin even he is suffering. Sapagkat gagawin ito ng ating Panginoon ang pagmamahal. Kasi ito yung magbabayin. Gagawin mo ito sa iyong kapatid, sapagkat ito yung magtatali bilang membro o bilang pamilya. Kita po natin yung compassion ng ating Panginoon na hindi po tumigil doon sa krus. It flows, dumali po ito sa inyo, sa akin. It flows from the cross to us. Dumali po yun, umabot po sa atin. Kaya by grace ay natanggap po natin ang kaligtasan. Ay what if kung doon tumigil at hindi na dumalo, hindi na umabot po sa akin. Pero nakita po natin, dumalo ang biyaya, ang kapatid ni Kristo at umabot sa iyo. Kaya paalala, kung ating Panginoon ay hindi niya pinabayaan ang kanyang ina na si Maria, is pain. Okay? How much more? Okay? How much more? Nung siya'y nabayubay sa krus, hindi siya nagpabaya. Hindi niya pinabayaan ang kanyang tawag na niya. How much more? He was now in the power. Siya ngayon ay nakaluklok. Nakaluklok na sa kapangyarihan. Hindi ka ba kayang ingatan? Hindi ka ba kayang alagaan ng ating Panginoon? Nung mamatay, nung nabayubay ka sa krus, nakita po natin ang kanyang pag-alala. Pero ngayon, nasa luklukan na siya ng kapangyarihan. Hindi ka kayang abutin ng kanyang biyaya. Hindi kayang abutin para iligtas ikaw. Hindi ka kayang niyang abutin para hanguin sa iyong kinasasadlaan na akala mo wala ka nang hindi ka nang makakawala sa iyong pinalalagyan dahil sa kasalanan. Kaya ka niyang bilang ilustrasyon from labanan. No? There is a dying soldier in war. Okay? Meron siyang matalik na kaibigan. Siya'y tinamaan ng delikadong tama sa kanyang katawan. So it means delikado kung kanyang tama. Maybe baka sa sentido. Before he died, meron siyang, siyempre, sa giyera, laging magkakaibigan, di ba? Magkasama tayo hanggang sa kamatayan. Sometimes, ganito yung kanilang mga pangako. So, with that, hinila niya ang kanyang kaibigan. Bago siya malabutan ng hininga, sinabi niya sa kanyang kaibigan, my friend, take care of my mother. Imagine, tao lamang po ito, dahil sa kanyang gitna ng kanyang kamatayan, inisip ko niya. Okay? Ang kanyang pagmamahal sa even in death, love speaks. Ang ginawa ng ating Panginoon. The care extended beyond your family. Mga mahal mo sa buhay, inabot ng biyaya ng Diyos. Even the world
dapat may bahagi ang pagmamahal ng Diyos. Mga kapatid, para sa ating aplikasyon sa mensahe kong ito, una, honor and care for family, especially in the need. Jesus honored his earthly mother by ensuring she was cared for even in his final moments. As a part of our fifth commandment, when we ever study in the Bible, in Bible study, we are called to honor our parents and provide for our families. Especially kung sila po ay tumanda na. They need your care. Okay? Kaya tandaan mo natin, faith that neglects family is not true faith. Pangalawa, embrace the spiritual family of God. Jesus formed, kaya nga kanina binanggit ko, Jesus formed a new bond between Mary and John. Between Mary and John, ay nagforma po siya ng isang bagong relasyon, showing that the church, it is a spiritual family bound by grace, not just by blood. Sama-sama po tayo dito dahil sa biyaya ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng Diyos. Tayo ay isa. As believer, bilang isang mananampalataya, we should treat one another as a family, as a unit team. Nagamit naman po yan sa ibig sabihin, love and serving one another and support each other. Pinapakita po ito as an example bilang mga Kristiyano na dapat po nating gawin. Tandaan po natin, ang simbahan po ito is not just a place to attend. Pupunta ko doon sa ARBC na nandun ako. Ang gising po ito, mga kapatid, para isipin po natin. Punta ko doon just to present myself and nandun ako para hindi ako makaspigo. No? Baka yun po yung iniisip po natin. But, tandaan po natin, it is a family we belong to. Simbahan mo ito, right? Mahalin mo ito. Okay? Dahil wala na pang mas higit na samahan. Okay? Hindi ang simbahan. Okay? Pamilya, hindi ka tapos. Pero pag pag tinakloy ka, mananagot ka sa Diyos. Naliban na lang kung walang mabigat na sa. Diba? Pero church, for the last, imitate Christ, compassionate love in times of suffering. Kaya po natin, yan talaga eh. Kasi gusto mong magiging pinakawakan ni Kristo. Diba? Alam mo naman hindi mo gagayahin ko ito. Kasi gayahin po natin ang kanyang pagiging mahabag. Kaya ang kanyang pagmamahal sa gitna ng kasakit. Even in agony. Kahit naghihirap ka dyan. Pwede ba yun? Oh, it's present and good. Na kahit ikaw ay nagdaranas ng agony. Jesus was not self-absorbed. Hindi siya nagpaawas. Okay? Kundi he looked upward. As a Christian, kaya ko namin ito. But when we suffer, we are tempted. Yun ang problema.
sarili natin ang iniintindi. We focus to ourselves. Kapag meron po tayong dinaranas na kapigatian, tayo po ay tempt sa ilang bagay, ang kadalasan sinasarili na lang natin. We focus to ourselves. But for this time, Christ teaches us to look beyond. Tingnan mo yung pasakit. Even you are in pain, we need to extend our love and care to others. Total, yan naman ang gusto po natin, being like Christ. So what does that mean? Being through Christ's likeness, shine brightest in trials. Diba? Nagniningning. Ang isang Kristiyano, nagniningning kahit may mga pagsubok, parang hindi halata, hindi nagigita. Pagaman, nagdurusa sa kanyang sariling sarili, pero hindi mo makikita, kundi ang nakikita mo sa shines. Nagliliwanag, nagniningning ang Kristiyano. Tinalo pa ang bituin na paandap-andap, kundi mas maliwanag pa ang Kristiyano. Mga kapatid, ito po yung compassion na meron si Christ. It is going to meditate or we need to ganahin po natin. Dahil sinasabi po natin that we are like Christ. Sometimes yun po yung nakikita po sa atin. Di ba? Naalala niyo yung isang kwento regarding sa bata? No? Nagugutong siya sa isang food chain. Wala siyang pambili. Hindi siya makapasok dahil madungis yung batang yun. Pero meron isang Kristiyano na naglibre sa kanya ng McDo. Kahit hindi tayo nagpupromote na diba yan? Right? Nung may bigay po yung is like, guys, bakit saan yung pulot po yun? Saan yung nagpakinggan po yun? Sa mga Kristiyano din. It's like Christ. So through Christ's likeness, shines brightest in trials, in temptation, in anything. No? Sabi ko na that ay magiging kamukha si Kristo. Ano magiging tayo po yung mga. Purihin ka o Diyos sa mensahe na ating ikat. Hindi po nagbigay po ito sa amin ng isang mahalagang paalala na bagamat ang aming Panginoon ay sa pamamagitan ng mga bagay na nangyari sa Kanya dahil nagkaroon sa kamatayan, ay nagpakita po ng good example sa mga Kristiyano na nanatili ang kanyang composure bilang a good son and a good friend and a compassionate Savior. Isa pong dapat po namin tularan bilang mga mananampalataya because we are assuming na kami din po ay magiging kamukha ni Kristo. Sa Lord, tulungan din po kami na ma-duplicate po namin po ito bilang mga mananampalataya, bilang mga anak po namin. We beg you na tulungan niyo po kami na maging makabago po kami ito, lalo na sa mga tao na walang pag-asa, walang kaligtasan, hindi nila kilala si Kristo. Saan sila pupunta kanya? Bagamat nagtangi ka, hindi ligtas. Pero gusto kilala po namin nahanapin ang mga yun. Kaya pinaubayan niyo po sa amin ang pagpapalaganap ng daan ng kaligtasan. So, Lord, kung ito ay aming napabayaan, nakaligtaan, ay hindi humingi po kami ng kapatawaran po sa inyo. Kaya maraming salamat muli sa pagkakataon po ito.
na pinalalahanan po ang mga mahal, ang iyong mga mananampalataya, ang iyong mga santo, lahat ng mga santo. Maraming salamat. Ito po ang dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.